Ang sarap ng pakiramdam kung mayroon kang matulungan, hindi man lang sa financial kundi ang kabutihan. Yan ang i-share ko ngayon sa video ito. Bago ko umpisahan ang video ito, gusto ko lang ipaalala na huwag kalimutan pindutin ang subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. I welcome you all guys. Paalala lang po, ang mapapanood nyo sa aking YouTube channel ay based lang sa aking experience. Salamat. Shout out sa 4.5k views tungkol sa pagkuha ng police clearance sa Hong Kong. Yay! Salamat sa inyong lahat guys sa walang sawang suporta. Hindi ko akalain na aabot ng ganito. Ang video ito ay 2 years old already. Again, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya napag-isipan ko, nagawaan na lang ng video ang pagsagot sa mga tanong nyo tungkol sa pagkuha ng police clearance sa Hong Kong. Okay, let's get started. Ito na ang mga tanong nyo, subscribers and viewers. Yung pangalan nyo ay ilagay ko na lang sa screen. Ay yung ibabasahin ko na lang. Okay daw, okay? Mayroon nagtanong sa akin na gustong kumuha ng police clearance sa Hong Kong. Pero nung nagtrabaho sa Hong Kong, siya ay single. Ngayon ay married na. Ano daw ang apelyado na gamitin niya? Ang masasabi ko sa iyo sis ay kung ano ang apelyado na ginagamit sa passport mo ngayon, yun ang gamitin mo at saka paseros mo yung luma at isama mo rin sa mga documents mo na ipasa mo sa pagkuha ng iyong police clearance. Yan lang ang ma-advise ko. At ang process pala ng police clearance ay 4 weeks working days. At saka hindi nyo makita at mahawakan dahil diretso sa US Embassy kung saan kayo magpa-interview. Ito pa ang isang tanong. Saan ko makikita ang website nila ma'am? Na-confuse ako and hope you can help me. Sensya na ma'am. Dami kong tanong. Thanks a lot for your advices and tips. Ayan. Ang masasabi ko sa iyo sis ay pwede kang mag-search sa Google o kaya sa Chrome. Depende kung anong app ang iyong ginagamit sis. Pero sa akin noon ay Google ang madalas kong ginagamit. I-type mo lang ang how to obtain police clearance outside Hong Kong. Ito pa ang isang comment na tinatanong kung original ba ang dapat isubmit sa Police Hong Kong. Ang masabi ko sis ay oo. Paki-search lang sa Google how to obtain police clearance outside Hong Kong. Andito lahat guys. Ayan, makikita nyo lahat dito kung ano ang dapat gawin. Ayan. Tapos ang bayad na ngayon guys ay nasa 283 Hong Kong dollar. Tumaas na. Nung ako ang nagpa-process ay nasa 225 Hong Kong dollar pa noon. Eh ngayon andyan na oh. 283 Hong Kong dollar per person. Mayroon pang nagtanong kung kailangan ng appointment. Yes, andito. Nakalagay sa website nila. Appointment is required for document submission or payments from applicants, including applicants' representative in Hong Kong. Ayan, kung mayroon kayong kaibigan, relatives, ayan, pag mag-appointment kayo, dapat yung information ng friend nyo o relatives nyo ang ilagay nyo sa appointment kasi siya ang magdadala ng iyong mga documents. At kung paano magbayad, andito. Pay the fee in cash, Octopus card, EPS in our office.
Ayan, pero sa akin noon, octopus card yata ang ginamit ng hipag ko kasi ayaw nila ng cash. At saka yung nagtanong na walang kakilala sa Hong Kong, andito naman yung andito yung dapat gawin kung paano mag-submit at saka magbayad. Base sa naririnig ko, dapat may dollar bank account ka. Ayan, ang sabi dito ay a personal check in Hong Kong dollar which is issued and authorized by any licensed bank in Hong Kong is also acceptable. Ayan, hindi ko kasi naranasan to, kaya yung nagtanong sa video ko guys, pasensya, hindi ko masagot. Pero andito naman sa website nila kung paano ka magbayad at pag-submit. Ayan, pakicheck na lang sa website. Thank you. Ito pa ang isang tanong, kung saan pwedeng magpa-fingerprint. Ang masasabi ko lang guys ay sa kampo ng pulis o kaya sa Camp Crame. At sabihin nyo sa pulis na magpakuha kayo ng fingerprint at sabihin nyo kung saan nyo gagamitin. Pag sabihin yung travel abroad, bibigyan nila kayo ng blue card na pang civilian. Kagaya nito, mayroon pa akong copy. Ayan. Ito yung harap at saka ito yung likod. Pinaserex ko lang tapos pinagsama ko sa isang bond paper. Meron pang nagtanong kung handwritten ba ang pag-fill up? Oo, handwritten lahat to. Ay, meron pa pala tungkol sa sa NVC letter. Ang NVC letter guys ay ganito ang itsura. Ayan. Pag in-transit na ang iyong petisyon, ganito na ang ma-receive ng iyong petitioner. Kung ang na-receive you ay case number at invoice number, example, MNL and then 10 digit, yan yung case number, ibig sabihin ay pwede na kayong magbayad ng visa fee. Tapos, ihanda nyo na lahat yung mga documents na kailangan nyo sa interview. Ay, tungkol pala sa visa fee, ay doon kayo sa RCBC magbayad, pwede ring online. Ito, may bagong comment. Ma'am, ask ko lang po ulit, after po masubmit yung requirements po sa police department, ano po yung next step po doon? Magantay na lang ba ako na isend yung police clearance ko sa embassy? Thanks po. Hello sis. Magantay ka ng within 4 calendar weeks. Yan ang nakalagay kasi sa website nila. Tapos, mayroon pang pahabol na comment. And paano ko din matrack lang nandun na yung police clearance ko? Thanks po. Ang masabi ko dito sis ay after 4 weeks sis, pwede ka nang mag-login sa iyong account saustravelsdocs.com. At saka mo lang malaman na natanggap na nila pag mag-change na ang iyong status. At saka pwede mo namang i-track sis sa Police Hong Kong kung nasend na nila sa US Embassy ang iyong police clearance. Ang gawin mo lang, kagaya sa akin, nandito ang aking resibo, ayan. 225 Hong Kong dollar pa noon nung ako ay nagkuha ng police clearance. I-save mo lang yung resibo, tapos mag-email ka sa kanila. I-type mo lang yung CNCC number at saka yung pangalan mo. Mag-reply sila sis. Ang ibang comment ay nakakataba ng puso. Kagaya nito, hi, thank you so much for this video. Sobrang helpful sa akin now that I'm working with my Hong Kong PC. Ayan, thank you so much. I appreciate it. Ito pa yung isa.
Thank you. This will be helpful for my fiancé who work in Hong Kong. Thank you so much, sir. I appreciate it. Ayan, nakakatawa ng puso, diba? Kahit simpleng video, pero ang daming natulungan. Yung iba nga, nandito na sa US eh. Yung mga iba kong subscribers nasa US na. Pasensya sa mga comment na hindi ko nabanggit sa video ito dahil ang ginawan ko ng video guys ay yung madalas kong nakikita sa comment section. Yun lang. Hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye! Thank you for watching.